Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans saan mang panig ng mundo. Ang labanan o bakbakan na ating tatalakay ngayon, ito po ay sa pagitan ni Jaime Munguia kontra Bruno Sorasi o Sores. Fight is scheduled December 14, taong kasalukuyan, nagaganapin sa Tijuana, Baja California. Sa bakbakan na ito, tayo po ay maghahayag ng sarili nating fight prediction, comparison at analysis. So, saan doon pa po lamang sa ating gagawing comparison, detalyado po na inyong malalaman kung saan nga ba naging liyamado, saan naging dihado itong magkabilang panig. Inaanyayahan ko rin po kayo na panoorin ang kabuuhang video at nang sa ganon, makakakuha kayo ng idea at makapagdesisyon po kayo sa inyong pipiliin na sa tingin po ninyo ay may malaking tsansa sa panalo dito po sa naturang bakbakan. Maaaring ang inyong desisyon ay papabor o tataliwas ito sa aking pananaw o prediction sa laban, ngunit ang mahalaga kayo dahil nasa inyo po ang huling desisyon. Bago naman natin ito simulan, para po sa mga boxing fans na bago po lamang napadpad dito sa ating munting channel, inaanyayahan ko po kayo na sana suportahan po niyo sa pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and share. At para po sa mga boxing fans na walang sawa na sumuporta at sumubaybay dito sa ating munting channel, taos puso po akong nagpapasalamat sa inyong lahat. Wala po dong sports PH kung wala rin po kayo mga idol. Oo. Ngayon, nabanggit ko kanina na magkaroon tayo ng comparison. So marapat lamang na ating tatalakayin ang mga background dito sa magkabilang panig dahil yan po ang ating gagamiting referensya. Doon naman po sa comparison natin. Kaya naman hindi na natin ito patagalin pa, simulan na natin. Unahin natin sa panig ni Bruno Sorasi o Sores. Bilang isang professional boxer itong si Bruno Sorasi o Sores, may impresibong kartada po, 25 wins with 4 wins coming by way of knockout undefeated at may 2 tabla. May edad na 26 anyos at ang height 6 foot flat. Orthodox ang stance, knockout ratio 16%. Last fight, December 16, 2023, John Jeder Obregon ang kanyang nakatunggali. Nakataya sa kanilang bakbakan ang EBU Silver Middleweight title, which is bakanting titulo po yan ng kanilang pinaglalabanan. Panalo itong si Sorasi o si Sores by 12 round technical knockout. So dadako naman tayo sa karanasan o eksperyensya ni Bruno Sores. Mga lods, ito po ay taga-Pransya. Malimit kasi pag taga-France, lumalaban yan sa amateur or Olympic. Pero nung sinuri ko, wala pong pangalan nitong si Bruno Sorasi o Sores. Maaring hindi siguro nakatala, pero kailangan natin yung ebidensya baga. Wala po tayong natagpuan na siya lumalaban sa Olympic o amateur. So, sa individual na nakalaban niya dito sa pro boxing naman tayo. Kung sino ba ang mga nakalaban nito, sino-sino ba ang mga nakalaban nito na para sa akin nakapagbibigay sa kanya ng magandang karanasan. So, masasabi kong si John Jeder Obregon, may magandang kartada din po kasi yan, 11-0. Digo Nacho na may 20-1. Madi na may 20-8. Sa skills sa taglay-taglay nitong si Bruno Sores mga lods, para sa akin, pangkalahatan, boxer puncher. Pressure fighter style, defensive style, lumalaban sa brulan, tututong rockbakan, may counterpunching style. Taglay nito ang volume sa pagbato ng suntok, hand speed, timing, accuracy. Magalaw, may kakayahan din sa pagpapanatili sa kanyang distansya. Gamit ang footwork. Ginagamit niya ang 4 na kanto ng ring. Ngunit pagdating po sa depensa, masasabi kong average ang kanyang depensa. Bakit? May mga openings ito na kung sa delikadong masamantala o makounter. So ngayon, sa panig naman ni Jaime Munguia, itong Mexicano naman ni si Jaime Munguia as a pro boxer, may impresibong kartada din po. 44 wins with 35 wins coming by way of knockout. May isang talo, ngunit wala pa nitalang tabla. Sa kanya nag-iisang talo sa puntusan, ito natatalo. May edad 28 anyos, height 6 foot flat din. Reach 72 inches, orthodox ang stance, knockout ratio 79.55%. Last fight, this year lang din po yan. Nakasagupa niya si Eric Basinyan. Panalo by knockout sa ika-10 round itong si Jaime Munguia. Karanasan o eksperyensya ni Jaime Munguia, naging world champion ito ng WBO 6 o 7 beses sa super welterweight division o sa junior middleweight division. Ngunit sa middleweight division mga lods, hindi po siya nagkaroon ng pagkakataon na mapapalaban sa isang world title bout. Umakyat ulit ito sa super middleweight division at nakasagupa nga nito ang kasalukuyang undisputed noon at hanggang ngayon naman yata
na si Saul Canelo Alvarez. Ayan po, mga lods. Diyan siya nakatikim ng talo sa pamamagitan po ng unanimous decision, kung di ako nakakamali. At bukod kay Canelo, na nangunguna sa division, nakasagupa din niya si John Ryder, Sergey Derevyanchenko, ganyan. So, sa skills naman itong si Jaime Munguia, boxer, puncher din po ito. It means, pwede siyang mag-pressure fighter style, defensive style, lumalaban sa brawl, ang tututurok bakan, may counter-punching style. Volume puncher, taglay ang hand speed, power, timing, at accuracy. Pagdating sa depensa, siyempre, average lang din po ang depensa nitong si Jaime Munguia, na kung saan, may mga openings din po ito. Oo, may mga openings din. Ngunit, subok, tested si Jaime Munguia. May tibay. Marunong bumagsak, marunong din bumangon, mga idol. So ngayon, dadako na tayo sa ating gagawing comparison. Doon gaganapin ang bakbakan sa Tijuana, Baja California. Kung di ako nakamali, Mexico yan. Or US. Baja California. Mexico o US? Hindi ko ano eh. So, ibig sabihin, taga-Pransa si Bruno Sorasi o Sores, magsisilbi siyang dayo. So, advantage po yan kay Jaime Munguia. Ngayon, sa ranking naman tayo. Sa ranking ng BoxRec, itong si Bruno Sores o Sorasi, mga lods, rank 50 out of 1,875 na lumalaban dyan sa middleweight division. So, saan ba sila magpangabot? Sa super middleweight division, na kung saan itong si Jaime Munguia rank 2 sa super middleweight division out of 1,680. Ibig sabihin, mga idol, yan, disadvantage ulit ito para kay Bruno Sorasi o Sores. Bakit? For the first time siyang aakyat doon sa super middleweight division. Di natin alam kung kakayanin ba niya na soluhin. Madala ba niya ang kanyang tibay doon sa naturang division. Although isang division lang naman ang pagitan. Dahil nga sa middleweight division ang angampan niya si Bruno Sorasi o Sores. Pero iba po. Pagka sa ibang division nga, kaya nga may mga kategorya yan dahil may kanya-kanyang ano yan. Madala ba kaya niya yung tibay niya? Madala kaya niya yung liksi niya? Madala kaya niya yung kanyang lakas? Ganyan. Lalo na't hindi naman ito kilalang knockout artist. So ngayon, sa ranking naman sa 4 major title belt dito sa super middleweight division kung saan dito sila magpangabot. Rank 2 sa WBC, rank 3 sa WBA, rank 3 sa WBO, rank 5 sa IBF. Itong si Jaime Munguia. Samantala, si Bruno Sores, wala po yan sa ranking dahil hindi nga yan lumalaban sa super middleweight division. So, sa physical na appearance naman tayo dahil advantage ni Jaime Munguia ang ranking. Pareho na sa prime ang dalawang maglalaban. 28 anyos si Jaime Munguia, 26 anyos si Sorasi o Sores. Parehong 6 foot ang height ng dalawang maglalaban. Parehong orthodox, ngunit pagdating po sa power, lamang na lamang si Jaime Munguia. Umabot po ang knockout ratio ni Jaime Munguia sa 79.55%. Samantala itong si Bruno Sorasi o Sores, 16% ang kanyang knockout ratio. So advantage ulit kay Jaime Munguia yan. Activity, masasabi kong kung sa BoxRec tayo, active pa naman si Bruno Sorasi o Sores. So pareho na sa active status ang dalawang maglalaban. Sa experience mga idol, lamang na lamang po talaga si Jaime Munguia. Minsan na itong nag-world champion sa super welterweight junior middleweight division. At marami na siyang naging laban dito sa super middleweight division. Minsan na nga siyang naging world title challenger sa 4 major title belts na hawak-hawak ni Saul Canelo Alvarez, na kung saan itong si Canelo Alvarez ang hari dyan sa super middleweight division. Sa skills, parehong boxer puncher. Parehong may speed, parehong volume puncher. 50-50. Tayo dyan. Ngunit, kung ating idagdag ang power nitong si Jaime Munguia, ibang usapan na rin po yun. Dahil iba talaga ang malakas. O nakakalamang sa lakas.
So ngayon, sino llamado kay Wrong Sports? Llamado po si Jaime Munguia. 60-40 po ito. Kahit pa sabihin natin undefeated, pero maraming disadvantage naman itong undefeated na si Bruno Soares. Di kasi niya division to eh. So, 60-40 in favor of Jaime Munguia po yan. Ngayon, dadako tayo sa ating prediction. Prediction ko po dyan, Jaime Munguia by technical knockout. Anong round? Dahil magalaw itong si Bruno Soares, siguro 1 to 8 rounds, posible nang may knockout yan ni Jaime Munguia. At kahit pa doon sa late rounds, kaya pa rin i-knockout ni Jaime Munguia dahil sa stamina na taglay-taglay nito si Jaime Munguia, mga idol. Ngayon, kung sakali hindi magawa ni Jaime Munguia ang i-knockout ito dahil wala pa naman tayong nakikitang kahinaan itong si Bruno Soares. At na mahusay nga ito sa pagpapanatili sa kanyang distansya. So, Jaime Munguia pa rin sa puntusan. By unanimous decision. So, ibig sabihin mga lods, pabor ako na manalo itong si Jaime Munguia, knockout ano puntusan. So, ito na. Tapos na tayo sa ating official prediction na kung saan pabor nga tayo kay Jaime Munguia. Sa panig naman ni Bruno Soares, may chance ba ito na manalo kay Wrong Sports? Ang kasagutan ko dyan, this is boxing, anything can happen. Maraming pwede mangyayari dyan na posibleng maging taliwa sa aking inasahan doon kay Jaime Munguia. Gamit ang kanyang pagkamagalaw, posibleng niyang madali si Jaime Munguia sa puntusan. So, sa puntusan po, may chance ang manalo itong si Bruno Soares. Either yan po ay unanimous decision or split decision. Pero tandaan natin, boxing ito, so posible din niyang ma-knockout si Jaime Munguia. Malay natin kung mapuruhan niya si Jaime Munguia. Dahil hindi naman porkit hindi kilalang knockout artist ay walang kakayahang mang knockout yan. Alam naman natin na ang boxing ay talaga namang sakitan ito, bogbogan ito. Sa makatwid bagay, upset ang pinakatsansa ni Bruno Soares dito sa labanan na ito, mga idol. Sa salitang 60-40, upset ang pinaka-kasagutan dyan. O, yun ang kanyang manalo lang ito sa pamamagitan ng upset. Upset kasi walang mintis po yan. Anong ikatalo kay Jaime Munguia? Sobrang tiwala, overconfident, ganun. Pero sa tingin ko, hindi siguro magiging overconfident itong si Jaime Munguia dahil nga, mula ng pagkatalo niya kay Saul Canelo Alvarez, ang nangyari, nagka-back fight, nanalo ito kay Abinisian. Basinian pala. Basinian. At ikalawang laban pa po lamang niya ito dito sa kanyang comeback fight mula sa pagkatalo niya doon kay Saul Canelo Alvarez. So, init pa to. May init pa ito si Jaime Munguia. Abangan natin. Magandang laban din po ito, mga lods. Kung ano ba talaga ang posibleng mangyayari sa laban. Dahil na kay Jaime Munguia halos lahat. Sa kanyang division na dayuhin siya ni Soares. Lamang siya sa ranking. Lamang sa power. Pantay sa skills. Kaya abangan natin kung anong posibleng magaganap sa bakbakan na ito. Hanggang dito na lamang ito po ang Sports PH. God bless.